Welcome to News 5 Everywhere. Simula na ng pasukan, sabayan mo pa ng tag-ulan, kaya balik na naman tayo sa mabigat na traffic. Pero ang mas nakakainit ng ulo ng ilan ay ang kaliwat kanang road repair. Sa pag-aaral ng grupong InfraWatch, wala naman daw sira ang mga kalsada. Taliwas naman ito sa sinasabi ng DPWH. Ano nga ba talaga ang totoo? Narito ang report. Araw-araw binabagtas ng jeepney driver na si Angelito ang ruta mula Novaliches hanggang Maynila. 19 na taon na siyang namamasada at aminado siyang hindi madali ang kanyang hanap buhay. Bukod daw kasi sa pabago-bagong panahon at matinding trapiko, kalaban ng tulad niya ang klase ng ating mga kalsada. Palaging ginagawa yun eh. Pagka umuulan, nababakbak siya ng kusay. Yung mahina yung pagkakagawa. Pagka walang ginagawa, siguro tatahakin niya ng mga 5 minutes. Pagka may ginagawa, mga medya oras na higit. 10,100. Nababawasan ng araw ang kita, nalulugi pa siya sa krudo. Nadagdagan yung namin, yung konsumo sa crudo. Dapat mga 200 lang ang ikot namin, nagiging 240, 250 per wisi sa hanap buhay. Isa para nakakadagdag sa gabal sa dali ng trapiko ay ang kabilang pagbubungkal ng mga kalsada kasabay ng panahon na ito. At nakapansin-pansin daw, ang mga tinitipag at inaayos na kalsada hindi naman daw sira o kailangang gawin. Ayon sa Executive Director ng grupo na Citizens Infrastructure Integrity Watchdog o InfraWatch, may ilang taon na raw nilang naoobserbahan ang ganitong gawi sa ating mga lansangan. So it's widespread. It's happening all over the country. So ang ginagawa ng DPWH ngayon, sinisira nila yung mga magandang tulay, magandang mga kalye para lang gawin ulit. Si Ramos ay matagal nang nagtatrabaho sa industriya ng paggawa ng infrastructure, partikular sa mga konkretong kalsada, kung kaya't maalam siya sa teknikal na aspeto nito. Ayon sa kanya, ang mga kalsadang binubungkal at umano'y inaayos, halatang-halata naman daw na maayos pa dahil makinis at wala namang sira ang mga bahaging hindi ginalaw. Gaya na lang ng ginagawang kalsada sa Sucat, Parañaque. Magtataka ka doon, 6 lanes yun, pare-pareho yung kondisyon, pero ang sinira lang nila yung 2 inner lanes. Pagkatapos sila sirain yun, inaspalto nila yung buong 6 lanes. It's a shameless demolition. Sa Tagalog, talagang mga walang hiya, no? Dagdag pa ni Ramos, tila hindi pa raw pinag-aralan ng ilan sa mga proyektong ito. Ang ginagawa nila, ini-espalto nila or asphalt overlay yung magandang kalye, okay? But what is worse than that is hindi lang isang patong, nagdadalawang patong pa. Delikado raw ito para sa mga taong tumatawid sa bangketa at pati na rin sa mga sasakyang maaring mahulog ang gulong sa gutter. Kung kaya't gano'n na lang ang pagkadismaya ni Ramos sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Depensa ng kagawaran, sinusuri naman daw nila ang mga kalsada bago nila ito bungkalin. Meron tayong tinatawag na quarterly road condition evaluation na ginagawa ng mga district offices at pag lumabas na sa listahan na ng budget. Bago namin i-bid o gagawin, nag-create ako ng validating team. Maaring hindi sira sa paningin ng mga ordinaryong mamamayan ang mga kalsada, pero para sa kanilang mga inhinyero, may pagbabanta na ito ng pagkasira. Yung mga technical person like engineers as, makikita namin kung talagang kailangan siyang i-repair. Makita mo yung pavement, maganda, pero nag-move siya sa ilalim kasi meron siyang pipe leak. Hindi naman daw maiwasan ang pagsasagawa ng asphalt overlaying o pagpapatong ng bagong aspalto sa lumang aspalto dahil kailangan kapala ng kalsada base sa dami ng sasakyang dumaraan dito. Ang tawag dito ay asset preservation. Pag nakita may crack, pumapasok agad, dapat ma-preserve kagad kung ano yung na-invest natin dun sa kalyeng yon. Pero hindi naniniwala si Ramos sa sinasabing asset preservation na ito. Ang isip sabihin ng reblocking, yung kalye, no, sinira mo. Pagkatapos mo sirain, tinanggal mo. Pagkatapos tatayo mo ng bagong kalye. Oh. Anong asset ang pinipreserve mo? Sinira mo na nga yung asset eh.
Overload strike. Madali lang naman daw intindihin ang katangian ng konkreto na hanggat wala itong lamat o biyak ay hindi pa ito sira. Yung mga signs of deterioration, napaka-obvious naman sa mata nun eh. Pero kung sasabihin nila sa atin na alam nila na may nangyayari doon sa ilalim na sira na hindi mo makikita on the surface, iniinsulto naman nila masyado no, ang tao. Anong tingin nila sa Pilipino? Mga tanga. Mayroon daw 10 batayan para masuri kung ang kalsada ay kailangan ng ayusin. Ito yung rating pavement surface. No? Tapos ito, rating 8, may konting diferensya. No? May mga slight scaling. But you can see that's already number 8. Mataas siya. Ha? Pero dito sa Pilipinas, yung ganyan, sinisira na nila. So that means, wala talagang sinusunod na standard ang DPWH. Ayon kay NCR Director Tagudando, nasa 20 milyon kada metro ang nagagastos sa pagpapagawa ng mga kalsada sa normal na kondisyon. Pero ani Ramos, overpriced daw ito. Inano nga namin, mga 10 million lang, kayang-kaya i-asfalto yan. Anong ginawa nila? Ayon naman sa DPWH, hindi na raw bago sa kanila ang reklamo tungkol sa maling paglalagay ng aspalto o pagtitibag muli ng maayos na kalsada kung kaya't kamakailan ay naglabas na sila ng kautusan bilang tugon sa issue. Kung scaling lang ang sira, medyo pababayaan na namin yan. Dagdag ni Tagudando, hindi naman daw sa lahat ng pagkakataon ay maipapaliwanag nila sa publiko ang pagpapaayos nila ng mga kalsada. Kung na kami ngayon, nag-iingat kami para maiwasan nga yung perception kasi ng tao. Kita nila, akala maganda pa yung kalye, tapos sinisira, ginagawa ulit. Idinaos ngayong araw na ito ay ka-115 taon ng DPWH kung saan pinuri ng Pangulo ang ahensya. Unti-unti nang naibabaon sa limot ang lumang mukha ng DPWH. Sa pangunguna ni Secretary Babe Singson, nakikilala na ng sambayanan ang isang ahensyang may mabilis, tapat at maasang serbisyo. Taliwas na nakikita ng grupo na ilang taon nang inaaral ang mga proyekto ng departamento. Tinayo namin yung InfraWatch in support of the anti-corruption crusade no, of Pinoy. Pero ang lumalabas, mas malala pa ngayon ang administrasyon ni Pinoy in terms of graft and corruption sa public works. Ang biglang pagpipigil sa mga sarili na bungkalin ng mga kalsada ng mga taga-DPWH, maaaring huli na para sa mga tulad ni Angelito na sa kalsada naghahanap buhay. Puro barya nga yung kita ko ngayon. Habang milyon-milyon ang nilulustay para sa pagpapagawa ng mga kalsadang maayos pa naman, ang mga ordinaryong mamamayang naghahanap buhay sa mga ito, barya-barya na lang ang naibubulsa. Ako po si Joey Francisco, nag-uulat para sa Reaksyon. FYI mga kapatid, for your information. Kamakailan ay inilabas ng grupong Quacquarelli Simmons ang kanilang listahan ng pinakamahuhusay na universidad sa Asya. 5 lang mula sa Pilipinas ang napabilang sa listahang ito at tanging ang University of the Philippines o UP lang ang tumaas na mula number 68, number 67 na ngayon. Bumaba naman ang ranggo ng 3 sa mga ito. Yan ay ang Ateneo de Manila na dating number 86 na number 109 na lang ngayon. Ang University of Santo Tomas o UST mula number 148, number 150 na lang. Ang De La Salle University na dating number 142, napabilang na lang sa number 151 to 160 range. Samantala, nanatili naman sa number 251 to 300 range ang University of Southeastern Philippines. Noong 2012, 14 na universidad sa Pilipinas ang kabilang sa listahan. Ang mga nalaglag ngayong taon ay ang Silliman University, Xavier University, St. Louis University, University of San Carlos, Ateneo de Davao University, Adamson University, Central Mindanao University, Mapua Institute of Technology at ang Polytechnic University of the Philippines. Ang survey ng Quacquarelli Simmons ay base sa mga reputasyon ng universidad, sa bilang ng guro kumpara sa bilang ng estudyante, sa bilang ng mga pagsasaliksik na inilalabas ng mga ito at sa dami ng exchange students na kanilang tinatanggap at ipinadadala sa ibang bansa.
Nakalulungkot man ang balitang ito para sa ating mga Pinoy, may paalala naman ang isa sa mga editor ng Times Higher Education na nagsasagawa rin ng university rankings. Hindi raw lubos na nasusukat ng mga survey ang kabuang husay ng isang universidad at maaaring may mga kagalingan itong hindi kabilang sa basehan ng isang partikular na survey. Kung walang magsasabi, walang mangyayari. Ang opinyon mo, pinakikinggan, pinag-uusapan dahil ang bawat balita may katumbas na reaksyon. Ako po si Lucy Cruz Valdez. Magandang gabi po sa inyong lahat. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2013.